Good morning po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ika-15 araw ng Panginoon sa ating lahat. Purihin po ang Diyos na tayo ay nagkakatipon sa bahay-sambahan upang sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Tayo po ay humingi ng awa sa Kanya. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, Diyos na pinapupurihan ng lahat ng mga nilikha. Diyos na sa amin ay tumingap at nagligtas sa amin. Panginoon, kami po ay naririto, papakumbaba sa iyong harapan, kinikilala ang pagiging makasalanan namin. Kinikilala ang pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos, alang-alang sa aming Panginoong Kristo at sa kanyang tapos na sakripisyo sa Kalbaryo. Inisin mo nawa po ang aming mga puso at ang aming mga isipan. Patuloy kami, nawa, ikahabagan mo at tingapin mo ayon po sa iyong biyaya, O Diyos. Maraming salamat po sa patuloy mong paglingap sa amin, pagpapatawad sa aming mga kasalanan, patuloy na pagpapanumbalik ng aming relasyon sa iyo. Piling po, Panginoon, purihin ka sa mga nahayag po, O Diyos, na salita sa morning devotion, sa Sunday school. At ngayon po sa aming muling pag-aaral ng iyong mga salita. Nawa ikaw lamang tuloy na maitaas. At ikaw lamang, O Diyos, ang mangusap. Tago mo po ako, O Diyos, sa iyong banal na likuran. Tuloy po nawa ng Ebanghelyo ni Kristo at si Kristo lamang ang maitaas at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Nawa, patuloy kaming samahan at kapuspusin ng banal na Espiritu. Ingatan mo rin po, Diyos, ang mga kapatid po namin na pupunta pa lamang po sa aming bahay-sambahan. Purihin ka, dakilain ka, sambahin ang iyong banal na pangalan. Niling po namin ang lahat ng ito sa pagitan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngunit bagamat medyo mainit po, ay purihin ng Panginoon na tayo ay narito. Nawa ay makayanan natin yung init ng panahon. Habang ako po ay nag-i-scroll sa social media, isang araw, ay nakita ko isang interest, no, na balita na i-post din ng ating mga kapatid sa pananampalataya na alam ko kilala ito at hindi po ako maalam sa showbiz, sa mga celebrity, at ako po yung tao na hindi po palanood din ng television. Ngunit merong isang babae na nagngangalang si Kule Desma. Alam ko kilala ito ng mga ating mga nanay at ng ating mga tatay. No? Si Kule Desma po ay isang actress, isang singer din. At siya ay ini-interview ng kilalang-kilala na nag-interview ng isang programa na si Boy Abunda sa Fast Talk. Alam din ko lang mararami sa atin. At habang siya ay ini-interview, habang pinapanood ko yung kanyang interview, nakita ko na siya ay vocal sa kanyang pananampalataya. Na pagpasok pa lamang ay ng mga ibang unang mga katanungan ay sinasabi na niya na siya ay isang Kristiyano, na siya isang mananampalataya ng Kristo. At sa bawat pagsasabi niya ng ganito ay si Boy Abunda ay inilalayo ang topic. Dumating pa nga sa isang yugto na sinabi ni Kule Desma, no, na ganito, salvation is a gift. So bakit mo ito pinaghihirapan na ma-achieve? Then pinaliwanag niya, nilinaw niya kay Boy Abunda at sa mga manonood na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang ng Diyos. Ngunit pinipilit ni Boy Abunda na magawing mas inclusive yung topic. Pero Kule Desma boldly confess
that it is through Jesus Christ alone ay maliligtas tayo. At ito ang realidad ng mga taong mga makasalanan, mga taong hiwalay sa Diyos, na pinipilit nila na mas maging inclusive, magmalinis sa harapan ng Diyos sa kabila ng mga karumal-dumal, kasuklam-suklam na kanilang ginagawa sa harapan ng Diyos, pagsuway sa kautusan ng Diyos, pagsamba sa ginagawa nilang mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa Panginoon ay may pag-asa na tayo ay Kanyang lilinisin sa ating pagsuway, kasalanan, gaya ng paglilinis ng tubig sa mga taong marurunong. Kung saan makibukas po kayo sa akin, sa aklat sa Lumang Tipan, sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sa aklat po ni Propeta Ezekiel sa chapter 36, 36. At hayaan po ninyong basahin ko sa verses 16 hanggang 19 at tatalon po sa verse 25 hanggang 28. For the sake po ng context, babasahin ko po sa verse 16 hanggang 19, then tatalon po ng 25 at ng tuloy-tuloy hanggang 28. Ito po ang sinasabi ng banal at hindi nagkakamaling salita ng Diyos ayon kay Propetang Ezekiel. Ezekiel chapter 36 verses 16 to 19, 25 to 28. Ito po ang kanyang sinasabi. Sinabi sa akin ng Panginoon, Ezekiel, anak ng tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. Kaya, ang pamumuhay nila ay kasuklam-suklam sa akin. Verse 18, at dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Verse 19, itinapon ko sila at pinakalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. At alam po tayo sa verse 25. Bibisikan ko kayo ng malinis na tubig, nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo, at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu, at ang matigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Verse 27, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong sundin ang mga utos ko at mga tuntunin. Last verse 28, titira kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno, magiging mga mamamayan ko kayo, at ako'y magiging Diyos ninyo. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe natin, hayaan po ninyong bigay ko sa inyong maikling background po ng libro o ng aklat ni Ezekiel. Si Ezekiel po ay isang pari o priest at isang propeta nang siya ay tawagin ng Diyos nung time po ng dakilang kaguluhan, ng dakilang confusion ng mga tao noong mga Israelita, nang sila po ay daling mga exile o sila po ay kubkubin ng mga taga-Babylonia na sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Nang dahil sa kanilang mga kasalanan, nang dahil sa kanilang pagsuway kay Yahweh, ang kanilang Diyos, pinaranas sila ng Diyos ng kanyang galit. At ng panahon na ito, si Propeta Ezekiel, nangusap ang Diyos sa kanya. Inahayag ng Diyos sa kanya ang kanyang mga salita nang sila ay dinala, kinubkob, papunta sa Babylonia noong 597 BC. At kasama nila na kinubkob at dinalang bihag sa Babylonia ang batang-batang hari nila, na siya rin nagpasimuno ng pagsamba nila sa Diyos-Diyosan at isa si Haring Jehoiakim.
At siya ay ginawang puppet king. At merong ginawang puppet king o tao-tauhang hari ang mga taga-Babylonia. At ito ang kanyang tiyuhin na si Zedekiah. Bagaman ang totoong hari nila dahil sila ay kinugkob ng mga taga-Babylonia ay si Hari Nebukadnezar, ngunit meron silang parang tinatawag na puppet king or tau-tauhan, sunod-sunurang hari na si King Zedekiah. At nung panahon ng mga pagkubkob na ito ng Diyos, panahon na binubuhos ng Diyos ang kanyang galit sa kanyang bayan, dahil sa kanilang pagsuway sa kanyang mga alituntunin, sa kanilang pagsuway sa kanyang kalooban, pagtatayo ng mga matatayog ng mga Diyos-Diyosan, ng mga rebulto na inanyo sa tao, at inanyuan na ito ay may tenga, may mata, at parang tao at kanilang sinamba, at iba't ibang mga karumal-dumal na pag-aalay ng mga hindi lang hayop, kundi pati rin ang kanilang mga anak, kanilang mga maliliit na bata para sa mga Diyos-Diyosan na ito. At kasama rin dito ang mga pangitain na inihayag din ng panahon na ito kay Propeta Jeremias o Jeremiah. At ang pangunahing audience ni Ezekiel dito ay ang mga kasama niya na nanatili sa Judea o sa Juda nung time ng kanilang pagtugtog. At ang pangunahing tema ng aklat po na ito ay ang pagbubuhos ng Diyos ng kanyang galit, ang kanyang puot sa kanyang bayan. Ano pa sila'y nakubkob, pinadala sa iba't ibang mga lugar, particularly sa Babylonia, at sila ay inalipin doon. At hindi lamang yan, at isang nakakatuwang senaryo pa rito, na bagaman sila ay nakubkob na, alam nila na sila ay nagkasala laban sa Diyos, sa Panginoon, imbis na sila ay magbago, sila ay ituwid nila yung kanilang mga landas, kanilang mga pagkukulang sa Diyos, pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, doon sa pinagdalan sa kanila sa Babylonia at sa iba pang mga lugar, doon naman nila mas lalong dinala o kinaladkad ang pangalan ng Diyos. Imbes na sila ay magbago, mas nagkalat pa sila ng lagim at lalong nakaladkad ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan. Kaya dito kay Propeta Ezekiel, ang Diyos ay nangusap. Hindi lamang siya nangusap ng kanyang puot, ng kanyang galit, kundi nangusap din siya ng pag-asa, ng muling pagpapanumbalik ng restoration sa kanyang bayang Israel. At marahil, masasabi po natin, bakit kailangan pa natin ipangaral ito? Dahil hindi lamang po natupad ang pangitaing ito, ang propesiyang ito sa bansang Israel, sa bayang Israel, kundi ito rin ay natupad sa atin sa bagong tipan. Hindi lamang muling pagpapanumbalik ng Diyos sa kanilang bayan at pagmumuling panunumbalik ng kanilang muling dating pamumuhay, kundi meron din itong mas malalim na implikasyon ang kanilang pagpapanumbalik ng relasyon sa Diyos at mas nahayag ito ng malinaw. Mas na-fulfill ito, na-fulfill ito rather sa bagong tipan ng pagbubuhos ng Diyos ng kanyang espiritu at ng paglilinis nito sa atin. At meron po tayong 4 na outline dito, na points dito. Ngunit isa lamang po ang ating pong pag-uusapan at pag-focusing ngayon. At pinamagalan po ang ating pong series na ito na ang mabuting balita ay kay Propeta Ezekiel. At dito po tayo sa chapter 36, verse 25 to 27, iikot. At ang una pong punto natin ngayong umaga ay ang paghahayag
Ang mabuting balita ng Diyos kay Ezekiel, ang paghahayag ng paglilinis ng Diyos, ang kapanganakang muli sa pamagitan ng tubig. Ito pong sinasabi sa verse 25, wiwisikan ko kayo ng malinis na tubig nang maging malinis kayo sa lahat ng karumihan ninyo at hindi na kayo sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi sa ESV, I will sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanliness. And from all your idols will I cleanse you. Marahil, anong natin, anong connection ng tubig dito na lilinisin ng Diyos ng tubig, ng malinis, dalisay na tubig ang kaniyang bayan at sila ay magiging malinis sa kanilang mga kasalanan at sila ay magiging malinis sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Maaari natin itong makita sa ibang mga parte ng salita ng Diyos, particularly sa mga kautusan o sa law. Makikita natin dito na dahil si Ezekiel ay isang pari, priest ng templo, ay alam niya ito. Alam niya kung anong sinasabi ng Panginoon na paglilinis sa magitan ng tubig. Ito rin ay tinatawag na purification of the law. Makikita natin ito sa Numbers 8, chapter 8, verse 7, Numbers 19, verse 17, Leviticus 14, 5-7, Leviticus 14, verse 9, na pine-perform ito, ang paglilinis. Pag binasa natin ang kautusan ng Diyos simula sa Leviticus, Numbers, Deuteronomy, makikita natin doon kung paano yung mga ritual nila sa paglilinis. At si Propeta Ezekiel, bilang isang pare, ay hindi po rin sa kanya ang idea na ito, na paglilinis sa tubig. Ang ritual ng paglilinis sa marumi para sila ay luminis. At hindi lamang ito literal na paglilinis. Pag tinake natin literally, ay parang ang Diyos mismo maglilinis ng itong actual na tubig sa kanila. Pero meron tong symbolical significance sa kanila. Ito ay primarily paglilinis sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa kanilang mga karumal-dumal na mga kasalanan sa Kanya. At isa pa, sinasabi ng isang commentator na nangangailangan sila ng paglilinis dahil hindi lamang sila marumi ayon sa kautusan. Dahil kung mababasa natin sa Lumang Tipan, makikita natin na kahit ang babaeng may buwan ng dalaw ay marumi sa kautusan. Kaya kailangan din na ang babaeng may buwan ng dalaw ay parating naglilinis. At pagkatapos ng kanyang buwan ng dalaw, siya lamang ay maituturing ng ceremonial law na malinis. At gayon din ng mga bagong panganak at ang iba pang mga maituturing na mga sakit at iba pang mga alituntunin na sila ay kino-consider na marumi. Ngunit hindi dito yon, hindi pinapaliwanag dito na sila ay ceremonially marumi, kundi sila ay talagang marumi dahil sa kanilang ginagawang paglabag sa kautusan ng Diyos. At hindi sinabing sprinkling with just water or sprinkling with water. Sinabi sprinkling with clean water. At merong ibang mga commentators na nagsasabi na marahil, sabi ng isang commentator, marahil ang pag sinasabi dito, ang sinisimbolong paglilinis dito, ay ang paglilinis nga ng ceremonial law, na sila ay magiging malinis, tatanggapin ng mga kaparian at ng mga saserdote upang sila ay maging malinis ayon sa kautusan. Meron namang isang theologian or a commentator na nagsabi na marahil ang sinasabing paglilinis dito ay ang pagko-consecrate bilang magiging isang pari o maglilingkod
sa Diyos. At realidad ito na sinisimbolo dito na na sila na nilinis sa tubig sa makatuwid ng paglilinis ng banal na espiritu at ng dugo ni Kristo ay tinatalaga bilang banal na kaparian at mga hari sa kaharian ng ating Diyos. Mababasa natin ito sa Bagong Tipan sa unang Pedro 2, Kabanata 2, talata 9. At itong kinakailangan, hindi lamang nila na nadungisan ng pangalan ng Diyos dahil sa kanilang paggawa ng samot-saring mga paglabag sa kanyang kautusan, samot-saring pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, samot-saring paggawa ng mga kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, kundi kasama rin tayo dito. At ito ay kinakailangan sa atin na mga isinilang na mga galing kay Eva at Adan na silang unang nagkasala, na ating minana sa kanila, na kinakailangan upang tayo rin ay malinis sa ating mga kasalanan. At madalas po ako, pag binabasa ko yung kwento na ito sa Lumang Tipan, kung paanong nangako ang Diyos kay Abraham, natupad ang kanyang pangako, dumami ang mga Israelita, nakalaya sila sa pagkaalipin sa Ehipto, sumagana sila sa Kanaan, sa lupang pangako, na dinadaluyan ng pulot-pukyutan, ng honey and milk, na sinasabi sa Scripture. Kinasagana ang kanilang ani, naranasan nila ang probidensya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Pero sa kalagitnaan ng kanilang masaganang buhay, muli silang tumatalikod sa Kanya. At pag binabasa ko ito, nagagalit ako. Ganun na lang yung pagkagalit ko. Inis na ako sa mga Israelita. At marahil ganun din tayo pag binabasa natin itong part ng Old Testament na to. Pero hindi natin napapansin, hindi natin namamalayan na ganito rin tayo. Nararanasan natin ang lahat ng biyaya ng Diyos, kanyang pagpapalang material, hindi ng spiritual. Ngunit patuloy tayong tumatalikod sa Kanya. Patuloy tayong lumalabag sa Kanya. Ang ating puso ay patuloy na gumagawa ng mga Diyos-Diyosan para sa ating sarili. At ito, ang alakalan ng mundo. Ito ang tingin ng mundo, na akala nila just a mere personal reformation. Yung basta mabago ko lang yung pag-uugali ko, mabago ko lang yung attitude ko, yung mga nakasanayan kong bisyo matanggal ko, at sa palagay ko magiging karapat-dapat na ako sa Diyos. Gaya nga na sinabi kanina ng ating kapatid na si Brother John, na ang tingin ng iba, kailangan muna nilang maging banal, maging matuwid, bago sila makalapit sa Diyos. Ngunit hindi ganito ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. God doesn't settle for a mere reform in the lives of the people that He saves. He accepts for nothing less than a complete cleansing from all sin in our lives, past, present, and future. At ganito rin marahil, hindi lamang ang mga makasalanan, kundi tayo rin mga Kristiyano na nahuhulog sa trap na ito. Na dahil na hindi tayo napapaalalahanan ng Ebanghelyo ni Kristo, ay gumagawa tayo ng iba't ibang mga man-made rules na nagpapabigat sa ating kalooban. Na gaya na sinasabi na kung ginawa ko lang siguro to, kung matanggal ko lang tong addiction na ito, kung matanggal ko lang ang kasalanan na ito, mas magiging banal ako sa harapan ng Diyos. Mas magiging karapat-dapat ako sa harapan ng Panginoon.
At minsan, nagdudulot ito para lalo tayong maging legalistic, maging bawal ito, bawal yan. Pero hindi ito. Hindi natatapos dito. Gaya ng pangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel, natupad ang mga ito. Natupad ang propesiyang ito at ang misteryong ito ay nahayag ng lubos sa atin sa pamagitan ni Jesucristo. Ang kanyang pangako ng paglilinis ay hindi lamang mere na paglilinis na parang ritual na paghuhugas at magiging malinis na tayo. Paghuhugas na ito ay gawa ng banal na Espiritu. At ang paghuhugas na ito ay hindi gawa ng tao. At bago pa ang paglilinis na ito ay ang pag-aalay ng kanyang anak. Pag-aalay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Na ano makikita natin? Na hindi lamang tubig ang dumanak doon sa krus. Na hindi lamang tubig ang dumanak nung siya ay hiwaan, tusukin sa kanyang tagiliran. Kundi dugo. Mahal na dugo. Banal na dugo. Dugo na siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan. Sabi ni John Piper, when you're born again, you're clean. That's part of the meaning of be cleansed. Or sprinkling with water. Or sabi niya, or being born of water. Na makikita rin natin na sinabi ni Kristo sa John chapter 3 verse 5. It means you are born of the cleansing work of the Holy Spirit so that you, who is only new and clean. Ikaw na dating marumi, ikaw na dating kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, kinahabagan niya at nilinis niya hindi lamang ng ordinaryong tubig, kundi ng paglilinis ng banal na Espiritu at ng paglilinis ng dugo ni Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi rin sa Hebrews chapter 9 verse 13 to 14, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ng abo na dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Gayun din sinabi ni Apostol Pablo na mas makikita natin ang meaning nito ng pagbuwisik ng tubig na dalisay. Sabi ni Apostol Pablo sa Titus chapter 3 verse 4 to 7, ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahan ng loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi sa gawa ng ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritong ito na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang yamang inaring ganap sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid ko kay Kristo, mga minamahal na kaibigan, ito ang kinakailangan natin, paglilinis. Kung paanong tayo sa araw-araw ng ating buhay ay naglilinis tayo dahil narurumihan tayo. Lalo na sa harapan ng Diyos na banal na namumuhay sa kasalanan. At tayong mga sumasampalataya ay patuloy tayong mapaalalahanan nito na tayo hindi dahil nagkakasala tayo kaya tayo makasalanan. Kundi dahil makasalanan tayo kaya patuloy tayo nagkakasala. Tayo na patuloy na sa tingin natin ay gumagawa ng mabuti
sa ating sarili, sa ating kapwa. Ngunit ang tingin ng Diyos ay isang maruming basahan, basura. Ngunit kinahabagan niya. Inaring ganap, nilinis, pinabanal sa pamagitan ng dugo ng kanyang minamahal na anak. At sinasabi rin dito na hindi lamang lilinisin ng Diyos ng kanyang bayan sa kanilang karumihan, kundi lilinisin din niya ang kanilang mga puso. Patuloy na sumasamba sa mga Diyos-Diyosa na ginawa ng kanilang mga puso, ginawa ng kanilang mga isipan. It was our love, was their love for something other than God Himself. Enjoying ourselves na mas higit kaysa sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng ating kapatid na si John Calvin, the human heart is a perpetual idol factory. Na kung ating sisiya sa ating mabuti, gaya ng mga Israelita, sa kanilang pinakasadlakang puot ng Diyos, kasalanan, tayo rin. Tayo na higit pang haharap sa puot ng Diyos isang araw. Tayong mga sumampalataya kay Jesucristo, nang dahil sa kanyang pagkakatawang tao na siya na Diyos, perpekto, hindi kailangan ng anuman, hindi kailangan ninuman upang mapunuan ang kanyang pagiging Diyos dahil sa ay Diyos, ay bumaba sa lupa na ganyong alipin para sa atin. Pinanganak ng isang birhen, namuhay ng matuwid, ng perpekto, sinunod ang kautusan para sa atin. Nialay ang kanyang buhay, nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. At doon sa krus ng Kalbaryo, hindi siya namatay bilang isang martir. Namatay siya doon bilang kahalili natin. Bilang paglilinis sa ating mga kasalanan. Na tayong mga kaaway ng Diyos ay maging kanyang kaibigan. At doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ng Ama ng Diyos ang kanyang galit at puot na dapat ay sa atin. Na hindi katulad nung naranasan ng mga Israelita na pisikal na naranasan nila ang puot ng Diyos. Si Kristo, naranasan niya ang lahat ng puot ng Diyos. Lalo pa't sinasabi ng ibang theologian, tila ba ang Diyos Ama ay tumalikod sa Kanya? At nawa, maalala natin ang dakilang katotohanan ito. Tayo basta nilinis ng tubig. Nilinis tayo ng tubig at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ng Kanyang buhay. Upang hindi natin maranasan ng puot na darating. Puot na walang hanggan sa Diyos na walang hanggan. Kaya tayo mga mananampalataya, patuloy na nating mapaalalahanan sa katotohanan ito. At ito, ang katotohanan na tayo niligtas ng Diyos, niligtas ng banal na tubig at dugo ni Kristo Jesus, upang tayo ay maging banal, walang kapintasan, walang dungis sa harapan niya, na umarap sa Kanya. Masabi ng Diyos sa atin, na tayo ay Kanyang tinatanggap bilang kaisa ni Kristo. Bilang babaeng ikakasal sa kordero, walang dungis na haharap sa Kanya.
Kaya muli mga kapatid, ay yung mga sumasampalataya, tuloy nating ipaalala ito sa ating mga sarili. Ang dakilang kapahayagan ng Diyos ng Ebanghelyo ng mabuting balita kay Propeta Ezekiel ng pagliligtas niya na nahayag ng kumpleto sa kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Kristo. Patuloy nawa tayong napatibay nito sa ating pananampalataya na itama ang ating puso. Nawasak ang ating puso sa mga Diyos-Diyosang patuloy nating ginagawa. At muling nabuhayan ang nalulumbay nating kalooban sa pag-asang ito ng pagliligtas ng Diyos. Para sa mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo, wala pang relasyon sa Kanya, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sino mang wala kay Kristo, ay sumasa kanila ang puot ng Diyos. Sila ay nahatulan na. Ngunit hindi natatapos doon, mga kapatid. Mga hindi pa nagsisisi at sumasampalataya kay Kristo. Ngunit ito ang maaasahan natin na sinabi ni Kristo. Ang sino mang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi ko itatakbil. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Magsisi sa iyong mga kasalanan, talikuran ang iyong mga kasalanan, at sumampalataya lamang kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa tapos ng sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, tayo ay aariing ganap. Tayo ay kikilalanin at gagawing matuwid dahil kay Kristo. Hindi mga kapatid, bagaman ang mundo ay patuloy na tinatakpan ng kanilang mabubuting gawa, ng kanilang mga sarili. At ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit hindi natatapos doon. Dahil sa Panginoon, tayo ay may assurance ng paglilinis niya. Kaya mga kapatid, purihin natin, dakilain at sambahin ang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu na siyang naglilinis sa ating kasalanan, na naghuhugas sa ating pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa pamagitan ng mahal na dugo ni Kristo at tubig na tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Siya na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Siya na nagbigay ng kanyang buhay para tayo. Siya na namatay sa krus ang tayo ay mabuhay. At siya hindi na natiling patay. Siya ay muling nabuhay. Siya ay umakyat sa kanan ng Diyos upang maging punong saserdote sa kaniyang mga hinirang at pagharian ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, tayo na pinanghihinaan ng loob dahil sa patuloy nating pagdigma sa kasalanan, sa mundong ito na patuloy na tumutuligsa sa atin. Ito ang ating sandigan na ipinangako pa ng Panginoon sa lumang tipan, na tayo ay lilinisin niya sa ating mga karumihan sa pagsamba natin sa mga Diyos-Diyosan. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na mabuti, sagana sa kahabagan at kaawaan, ngunit Diyos na banal, namumuhi sa kasalanan, tawarin po kami, O Diyos, pagkukulang po namin sa inyo. Madalas po namin na paglimot
sa mga katotohanan ito ng Ebanghelyo na iyong pinangako pa noong lumang tipan para sa iyong bayan. Pinangako na sila iyong lilinisin sa kanilang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa kanilang mga karumal-dumal na kasalanan. Kami na yung mga hinirang, na yung mga anak, na umaasa lamang kay Kristo na dakilang saserdote at sang perpekto at walang dungis na kordero ng Diyos. Patuloy po kayong mahabag at maawa sa amin. Tawarin sa aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan. Sa mga hindi po sumasampalataya kay Kristo, pagkalooban niyo po nawa sila, O Diyos, ng iyong biyaya upang sa pamagitan ng banal na Espiritu, sila ay tumugon sa panawagan ng mabuting balitang ito. Sumampalataya kay Kristo at magsisi sa kanilang mga kasalanan. At nangako ka na kailanman ay hindi sila itatakwil. At kami po ng mga sumasampalataya, palakasin po nawa kami ng katotohanan ito na sa araw-araw na pakikidigma namin sa mundong ito, sa kasalanan, ay meron kang kaloob na pagpapatawad sa amin, paglilinis sa amin, hindi lang isang ordinaryong tubig, kundi ng mahal na dugo ni Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Nawa patuloy kaming napalakas sa mga katotohanan ito na itama ang aming mga puso. Na ituwid kami, napalakas kami, nagkaroon kami ng kagalakan at ng kapayapaan. At ang lahat ng ito ay para lamang sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Tuloy nawa kaming pagpalain mo, Diyos, palakasin sa pananampalataya. Sa araw-araw ng aming buhay, maging kawangis ni Jesucristo. Lahat ng ito ay para lamang sa pinakamataas na papuri at pagluwalhati sa iyo. Purihin ka, Diyos na banal, Ama, Anak at banal na Espiritu. Ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan lamang po ni Kristo na siyang umibig sa amin, nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Amen.